daming nag-request nito. Tapos mga kabatas natin, gusto ko rin i-emphasize sa inyo dito kung ano talaga, no, ang epekto ng power and fame, mga kabatas natin, sa social media, sa lahat ng bagay. No? This also includes Raffy Tulfo in action. Kasi ganito rin yan, mga kabatas natin. Parang ganito rin yung ginawa ni Raffy Tulfo doon sa kanyang mag-ina. No? Kay Julie Licop. Nung sinabihan niya si Julie Licop na nag-extort sa kanya ng 100 million pesos. Okay? Sinabi rin ni Grendy yun. Si Grendy, nung nagreklamo siya, nung nagsalita siya, mga kabatas natin, sinabi niya na nung sinabihan yung nanay niya na nag-extort ng 100 million kay Raffy Tulfo, wala siyang ganong kalaking platform. Mga kabatas natin. Dito makikita nyo rin yan. Ano ba ito? Ito yung kay Meme Vice, mga kabatas natin, Meme Vice nila. Alam nyo naman ako, mga kabatas natin, I'm really not a fan of Vice Ganda. Tapos dito, naging right-choose-right-choosan na naman siya. Ang problema, mga kabatas natin, nung nag-right-choose-right-choosan siya, nasa maling lugar, tapos nagkamali na nga siya, ayaw niya pang umamin, tapos sila pa ngayon ang pinapalabas na tama. Okay? Ipapakita ko sa inyo yung buong kwento, kaya 2 parts ito, mga kabatas natin. Ito yung segment nila sa It's Showtime, sa Kapamilya Online Live, mga kabatas natin, na especially for you. Itong especially for you na ito, mga kabatas natin, parang dating game. Okay? May searcher. Dito, ang babae, ang searcher, si Christine. Christine ang pangalan. Ngayon, mga kabatas natin, meron din isang searchy. Ang pangalan niya, Axel. Ngayon, ako kasi mga kabatas natin, hindi ko rin naman talaga pinapanood ito ng religiously. Nadadaanan ko rin lang sa social media para ipakita ko lang sa inyo kung anong nangyayari dyan. Ganto. What's up, Badlang people? Yan si Axel, mga kabatas natin. Yan yung binahira ni Vice Ganda ng putik. Lakas ng dating. Ako nga pala si Axel, 22. Ang student cutie ng Tondo, Manila. Student cutie. Grabe, no? Oh, Buo pa pala yung Cheeksers. Sino Sixers? Ayan, mga kabatas natin. So, ganyan yung nangyayari. So, itong mga ayan, makikita nyo naman itong si Vice Ganda talaga, mga kabatas natin, magaling talaga yan naman sa mga, laitan. No? Ngayon, mga kabatas natin, sabi ni Sendong, yan ba yung nag-mental breakdown? Yung girl, ito yun. Makikita nyo yun sa part 2. Okay? Ginaslight ni VG. Yes. Okay? And dito, sabi ko nga sa inyo, ipapakita ko sa inyo, no, ang nagagawa ng impluensya at kapangyarihan. Kawawa yung mga taong walang impluensya at kapangyarihan sa social media. Okay? Ito. Tapos, meron yung searcher dito. Saan ba si searcher dito? Yan. Itong babaeng ito, yan si Christine. Siya yung searcher. Okay? So, dating game. Sa inyo na wala nang feelings talaga, hindi na po love yun eh. Ano na lang po siya, parang nagsasama na lang kayo for nothing. Go. For na. So, yan. May tanong, sasagot siya. Tapos, to cut the story short, mga kabatas natin, umabot sa na-eliminate itong si Axel. Okay? Ano po binigay mo po lahat, tapos bigla na lang po mawawala. Lahat po ng efforts mo na wala lang ng barang, baliwala na lang lahat ng binigay mo. Ganun po. Hindi siya consistent. Yung gano'n. Ngayon, yan. Di ba? Bida, syempre si Vice Ganda. Ang nangyari na, ito na yung tanggalan. Okay? Ito na yung tanggalan. Axel. May Sabi ni Kayong Up Orb, ganyan talaga si Vice kapag ayaw niya sa contestant. Okay. Tignan na natin. favorite. The resurrection of Cheeksers. Paano yung kawaii? Paano yung kawaii? Hoy! Nakita nyo, nag-oy siya agad, mga kabatas natin, ha? Tingnan nyo. The resurrection of Cheeksers. Paano yung kawaii? Paano yung kawaii? Hoy, hindi pwede yun. Hindi pwede yun, Axel. That's bad. You don't do that.
You ask for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? Narinig niyo yung sinabi niya, no? Pabida na naman si Vice dito. Don't do that. Kitang-kita naman na ang layo, no? May ginawang video dito, itong si I'm Axel. Si Axel, no? Gumawa siya. Ano niya yata ito eh. Kanya yatang, TikTok, no? Gumawa siya ng video dito. Sinasabi niya, code niya lang daw, no? Sabi ni Sendong, beso lang yun. Hindi yun actually beso. Ang layo nung niya eh. Ang layo ng ulo niya eh. Gumanon lang siya, tapos parang igaganon niya lang, tapos tatapikin. Nagkaroon ng paliwanag dito si Christine. Nagkaroon din ng paliwanag dito itong si Axel. Nagkaroon din ng paliwanag si Vice Ganda. Okay? Mamaya natin tatopic yan. Siyempre, pag-aralan muna natin ito. Tignan nyo nga kung pwede kang mademanda dito sa ginawang ito. Paano yung kawaii? Paano yung kawaii? Hoy, hindi pwede yun. Hindi pwede yun, Axel. That's bad. You don't do that. You ask for permission. Alam mo bang pwede No, you don't do that. You ask for permission, sabi niya. kang mademanda sa ginagawa mo? You Okay, Vice Ganda, anong kaso? Anong kaso, Vice Ganda? Mema lang eh, no? Nakita mo ba yun, Sendong? Balikat nga lang yung tumama sa kanila eh. Tapos pwede kang mademanda. Anong kaso? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun, Axel. That's bad. You don't do that. You ask Tignan nyo ha. Oh. Eh, hindi mo napili. Magpakilala ka na, Axel. Chicksers. Paano yung Tignan nyo. kawaii? Paano yung... Palakihin natin. Palakihin natin. kawaii? May halik ba dyan? Oh, ang layo. Sa likod nga yung tama ng labi nitong si Axel eh. Ang layo. Tignan mo yung mukha at ulo nitong si Christine Vice Ganda. Anong kaso? Anong kaso siya madidemanda dito? Turuan mo naman ako. Baka pareho kayo ni Raffy Tulfo na mas magaling sa abogado. Sabi niya, how is that grounds for getting sued? An innocent peck on the cheek. Walang peck sa cheek, ang layo. Lalo na, there's no peck on the cheek. It's not even a beso. It's not even cheek to cheek. Ang layo, oh. O, tapos tignan niyo reaction ni Vice Ganda. Hoy, hindi pwede yun. Hindi pwede yun, Axel. Oh, hindi pwede yon. You don't do that. You ask Oh, sabi ni Sendong, I'm not surprised. Okay lang kay Vice yung grooming. for permission. Alam mo bang pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't Oh, do ang galing talaga nito. Attorney Vice Ganda! Attorney Vice Ganda! Anong kaso yon? Oh my goodness, talaga na nangyayari. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabatas natin. The very reason why I also became or came out or became a social media personality is because of these kinds of people. Especially Raffy Tulfo. No? Yung mga mali-mali na sinasabi nila tungkol sa batas. Ngayon, ito pwede kang mademanda. Ganon ka na ba ka... Ano tawag doon? Kababaw. Na ginanon mo lang yung isang tao, ni wala kang nahawakan o nadampihan na maselang parte ng kanyang sasakyan. Ay, sasakyan. Katawan! Pwede na makasuhan. So, anong kaso, Vice Ganda? My goodness. Siyempre, mapapayarin yung lalaki kung sasabihin mo pwede siyang makasuhan dun sa bagay na hindi naman talaga kakaso-kaso. Pareho kayo ni Raffy Tulfo magfa-file. Ang Raffy Tulfo in action, magfa-file ng copyright infringement case para lang manggulo. Pero alam naman nila, sinabi ng vlogger niya ni Meloyap na kanyang prino-promote,
na wala naman nagsusubscribe. Na isa lang daw yung papasok na kaso dun sa abot 50 kasong final sa akin. Yan kasi ang hindi maganda. No? You think, no, na basta merong mangyari na konti, pwede kang mademanda. Turuan mo nga kami. Turuan mo nga kami. Do that. Hindi ka pwedeng Don't do that. nang yan nagnanakaw ng halik. Oh, nagnanakaw ng halik. Anong halikan niya? Hangin. Tapos ito yung plot twist, mga kabatas natin. In the same show, may naglabas na kapag pogi, okay lang. Pero pag hindi masyadong kapogian, hindi ganyan. Sorry. Christine, Yan, oo. Pag pogi at maganda, okay lang. Pag pangit, kaso daw. thank you kasi kahit di mo ako pinili, okay lang. Kasi kapangalan mo ex ko eh. Yung sumira ng buhay ko dati. Pero mabait siya. Good luck. Thank you. Thank you, Axel. Huwag ganun, ha? That's Mm. bad. Huwag ganun ha, that's bad. Tignan nyo dito, sino ba ang bad ang ginawa dito? Di ba? Siya o yung taong yun? Si Vice Ganda ba? Ha? Tapos dito mga kabatas natin. Saan ba yun? Ito. The same segment, mga kabatas natin. The same segment doon sa kay Vice Ganda. Especially for you din. Kaya ito, galing kay Nina Sinan. Sabi niya, pag pogi, okay lang. Pag pangit, demanda. O, tignan yung reaction ni Vice dito, ha? So, ayun. Tuwang-tuwa! Yan din ang ayaw natin kasi sa mga taong double standards. Hindi maayos ang moral compass. Itong si Vice Ganda, righteous-rightousan, pero sumikat ito sa panlalait. Tignan niyo. So, ayun. Bakit mo hindi sinabi ko, ay, bawal yan na, baka mademanda. Ayan! Oh my goodness. Tapos ikaw yung magtuturo sa mga tao, kunwari, ng kung ano ang tama at mali, merong background music, tungkol sa grooming. Nagpaliwanag ka pa tungkol sa grooming noon eh. Sandali. Pakita ko sa inyo ha. Sabi niya daw, doon sa tungkol sa grooming, mga kabatas natin, pag grooming daw, mga kabatas natin, ayon daw doon sa psychologist na nakausap niya, kailangan daw may intimidation. Tignan. Pakinggan niyo muna ito. Tignan niyo ito. Pakinggan muna natin yung sinabi dito, ha? Ayun, hi guys. Gusto ko lang i-clear yung nangyari dun sa episode namin nila Jazz. Kasi madaming nagtatanong if nanghingi daw ba ng permission si Jazz kaya ako pumayag or what. And the time na nakatutok kay Meme Vice yung camera on live, nagbigay na ng body sign language sa akin si Jazz or like yung hand gesture if he may do the best thing. Which is para sa akin naman is friendly lang siya and hindi siya yung hindi porket guwapo, ganito, ganyan. Pero, ang sasabihin ko sa'yo,
Kaso, pag bumeso ba ang isang tao, ito. Pag bumeso ba yung isang tao, makakasuhan agad. Especially kapag wala naman siyang intention talaga, no, na mangmanyak. Ang pinakamalapit na kaso dito kasi mga kabats natin ay yung acts of lasciviousness. Okay? Acts of lasciviousness. Pero mga kabatas natin, ang acts of lasciviousness dapat may lewd design. May kamanyakan. Ngayon, kapag nandudoon ka sa senaryo na yon ni Axel, parang dito rin, kay sa babaeng ito, no? Do you think yung mga contestant doon, kapag magbebeso sila, may halong kamanyakan? Hindi ba sobrang out of place na yon? Na yung gagawin mong krimen, nakaharap na sa kamera? Ay, nako. My goodness. Let's go. Pumayag na ako makipagbeso, which is, nagbigay naman siya ng hand gesture na kung pwede, gito. And that, Mga kabatas natin, tulad na sinabi ko sa inyo, no? Doon sa senaryo na yon, na ginawa ni Vice Ganda, it's really wrong. Doon sa ginawa niya kay Axel. Nagsalita si Axel, mga kabatas natin. Papakita ko sa inyo. Pero punta muna tayo dito sa paliwanag ni Christine. Okay? Ang nangyari kasi, nagpaliwanag si Christine dito. Nagpaliwanag din si Axel eh. Nagpaliwanag si Christine. Sinabi ni Christine, wala namang maling nangyari. About naman po dun sa bakit hindi ko daw po sinabi kay Nene na na hindi naman po talaga ako hahalikan. That time po kasi nagulat ako. Tignan nyo. Dito. Mas maganda dito. Ganyan nangyari, di ba? Bruno code daw. Hoy, hindi pwede yun. Pwede yun, Axel. That's bad. Hi guys, ako nga pala si Christine. So, kanina, pagising ko, nakita ko tong video na to. Tapos, nabasa ko sa comments na yung iba, galit. Tapos yung iba naman, naiintindihan talaga na nakikita nila na wala naman talagang ginawang mali si Axel. Wala naman talagang ginawang mali si Axel. Eh bakit sinabi ni Vice Ganda na pwede daw siyang makasuhan? Grabe talaga, no? Ang totoo po kasi niya, wala naman po talagang balak si Axel na ibeso ako. Tsaka Obvious naman yun! Obvious naman yun! Kitang-kita naman sa video, yung ulo niya nga nandun na sa likod mo eh. Ang beso dito, dyan oh! Dyan! Binigyan ng mali siya ni Meme Vice. Ginawa niya ng malis. Tsaka hindi ko talaga naramdaman na gusto niya akong ibeso. Pero wag ka. Ang tama pa daw si Vice Ganda. Kasi po ang nangyari, 'di ba? Inapiran ko siya. Tapos parang gusto niya akong ihag. Tapos since nakaupo ako, ang awkward ng position. Ang feeling ko kasi na gusto niyang gawin, ihag niya ako, tapos itatap niya yung likod ko. Parang comfort ganun, parang tropa, igaganyan niya. Kaya yun, yumuko siya. Nabanda dito, kasi itatap niya nga siguro ako eh. Parang pag-tropa, sa pag-tropa, di ba, pag, alimbawa yung tropa mo, malungkot. Oh. Vice Ganda, ano na? Pero hindi, siya pa yung matapang. Mamaya, papakita ko sa inyo yan. Ganun ka magano, di ba? Okay lang yun, be. Ganyan. Tapos, di ba, yung posisyon na yun, parang na-misinterpret ng mga host yun. To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong nako na halik na nangyari. Parang comforting lang po talaga since emotional ako nung
Oh, bakit? Vice ganda. segment. Ayun po. Pero in fairness po kay Meme Vice, ramdam mo talaga yung concern niya sa mga ganong bagay. Oo, concern siya. Kunwari. Kasuhan na nga agad eh, di ba? Pwede ka daw makasuhan. Anong kaso? Pero, wala pong nakaw na halik na nangyari. Concern, parang ano lang talaga, gusto na talaga ako i-comfort. Ganun. Dahil lang sa position na nakatayo siya at nakaupo ako, na misinterpret lang po talaga siguro ng mga host. Oh, nilagyan na mali siya. Pero, hindi misinterpretation na ito, Christine. Bakit? Di ba dapat mag-a-apologize siya? Nag-tweet siya. Anong ginawa niya? Hindi daw siya mag-a-apologize. Papakita rin natin yan mamaya. Pero bago tayo tumungo dyan, punta muna tayo kay Axel, ha? Sana, maging okay ka. Sensya ka na kung nangyari yung... Tignan nyo. Sensya ka na kung... Sana, lalo na kay Axel, sorry. Oh. Sana, maging okay ka. Sensya ka na kung nangyari yung ganito. Si Axel, no, nagpasensya pa itong babae kay Axel. Tignan nyo itong itong pabida ni Vice Ganda dito sa grooming. Tinaray ko po kasi feeling ko it would work kasi mga nagiging jowa ko po before, mas matanda po sa akin, ka-age ko. So I tried po nung mas bata. Opo, Pero at explore that po. time, ito tanong ko lang, did you feel like you were groomed? No, at that time, no. He never, disrespected me in that way, in any way. Tas he respected naman na I wouldn't get in a Kasi niligawan ka relationship niya before ka till mag-18 I was eh. 17. Ito, mga kabatas natin, no? Si Vice Ganda, papaliwanag tungkol sa grooming. Yes po. 70 tapos 20, ano ka na nun? 25, 2 years, 25 po. 25. Yeah. Kasi yung ibang tao, maaring sabihin, grinoom niya si Miyuki kasi underage. Tapos siya 20-something na siya, 7 taon ng ano. Pero Oh, Vice Ganda, panoorin mo yung debate namin ni Fabri. May ruling yung Supreme Court doon sa Bonifacio case, kung hindi ako nagkakamali dun sa pangalan ng Bonifacio case, na sinabi doon na ang age gap, ang age gap between people, especially kung ang isa ay minor, pwedeng child abuse. Yun yung tinatawag na grooming. That's a Supreme Court decision. Tignan natin kung ano yung sasabihin niya. Pero kasi yung grooming, according to us, to the psychologist, na According to the psychologist daw. Ikaw din, dito sa kasong ito, sinabi mo, according to Christine. Hindi naman nagsalita si Christine, kinausap nyo lang. Tapos, nung kinausap nyo pala, pinaiyak nyo pa. na nakausap ng team, masasabi mo siyang grooming, hindi lang sa edad. Hindi lang dahil sa edad, kung malayo yung edad, hindi porket... Okay, so hindi lang sa edad. Bakit yung Supreme Court sinabi na pwedeng maging child abuse o child exploitation dahil lamang sa age gap? Panoorin mo yung debate namin ni Fiscal DJ. Malayong edad nyo, grooming. Grooming kung merong 3 bagay na evident dun sa sitwasyon. Kung Oh, come on! Sige, tignan natin. abuse, kung may abuse, kung merong tawag dito, Hindi necessarily abuse. Kasi yung bata, kapag shinower mo siya, love bombing ang tawag. Alam niyo yung love bombing? Sabi ni John Eric Kalorakan, psychologist is greater than Supreme Court. Alam niyo yung love bombing, usually yun ang usually ginagawa sa mga bata. Kaya nga ang daming bata ang naaabuso kung umabot tungkol sa relationship ng isang matanda at bata dahil sa love bombing. Paano ginagawa yung love bombing? Ang ginagawa yan, ibibigay lahat ng matanda yung gusto ng bata. Kasi alam naman natin yung mga bata, lalo na pag estudyante yan, gusto ng cellphone,
gusto ng damit, gusto makanood ng sine, gusto ng masasarap na pagkain. Hindi nila makukuha yan. Bakit? Kasi wala silang pera eh. Nag-aaral lang sila. Di ba? Isipin mo, katulad ko, nung panahon ko, tinitignan ko yung mga bagay-bagay na hindi ko mabili noon, iniisip ko, wala pala talaga akong pera. Kasi, imagine, pati yung pinakamura, di ba? Hindi ko mabili. Ngayon, ganun din ang majority ng mga estudyante. Especially those who belong to lower class. Yung mga tinatawag ni Raffy Tulfo na mahihirap nating kababayan. Ilalabam yan. So may pupunta na isang tao, pwedeng hindi ka ganun kayaman, pwedeng middle class lang, sasabihin niya, huwag kang mag-alala. Ano bang gusto mo? Gusto mong gumimik? Gusto mong mag-shopping? Gusto mong kumain kahit saan? Akong bahala sa'yo. Abuse ba yon? Love bombing a person? Hindi yun abuso. Pero it will lead to abuse if you take advantage of the trust and confidence that is imposed to you by the minor because of your love bombing. Abuse ba yon? O ngayon, pag ginawa mo yon, doon. O Meme Vice, pag ginawa mo yon, doon sa bata. Hindi ba grooming yon? Linabam mo? Pinagbigyan mo sa lahat ng gusto niya para makuha mo rin yung gusto mo? Abuse daw. Manipulation. So dapat nandun yung tatlo. Abuse, manipulation. At saka merong exploitation. Yung AME. Kung may abuse, Pag ganyan, Vice ganda, no? Pag ganyan, hirap na hirap i-prove ang grooming. Sabi ni CKP, gaya ni Ayon, nabibili mga mamahaling bike ngayon dahil kay Meme Vice. Ewan ko sa inyo. So, ang hirap pala mag-groom ng tao kasi kailangan abusuhin mo muna, kailangan i-manipulate mo muna, kailangan exploit mo muna. Paano kung ang ginawa mo lang, love bombing nga? Tapos dahil doon, gustong-gusto ka na nung bata. Kahit isa lang dyan, grooming na. Pwede. Pero kahit wala yan, no? Tapos purong love bombing, sabi ko nga sa'yo. Pwede rin grooming yun. manipulation or exploitation. Kung nung mga panahon na yun, nakaramdaman ka bang may abuse? Wala. Wala naman. Tapos, kinukot pa siya. Hindi kailangan 3 yun. Pero sabi nga ni kahit isa lang doon. Pero kahit wala yun. Yan. Sabi ni Red Key, Krolik, naalala ko yung nakipag-meet up ako sa 25 years old, tas 14 pa lang ako. Todo bigay sa akin si kuya ng trip ko. Noon nagkita kami, love bomb pala yun. Wala kasi mali siya sa akin. Kasi syempre, alam nila yung mga ginagawa nila. They know how to work their way for you to like them, for them to get what they want. Sabi ni LB, another dangerous influencer. Ang mga kabatas natin, napakinggan na natin si Christine.
Puntahan natin si Axel, tapos balikan natin ulit si Christine doon sa susunod na channel. Okay? Sabi, if the lawn grooming is based on VG's elements, then we have lots of grooming incidents here. Siya nga, sabi niya, kailangan daw 3. Kailangan daw merong manipulation, merong abuse, tsaka exploitation. Kahit wala yung mga yan, pwede kang mag-groom. Maraming salamat mga kapatid natin. At syempre, tulad lagi yung sinasabi, matulog po tayo na maimbing dahil alam natin na yung natutulog na maimbing, siya yung laging panalo. Si El Guapito, ano pwedeng ikaso sa grooming? Child abuse. Paalam po, pansamantala.